Kalimutan ang lahat ng iyong iniisip na alam tungkol sa mga truck. Habang ang kanluran ay nag-aaway para sa mga bahagi ng aerodinamika, sa mga kapatagan ng Siberia at Ural ay hinuhubog ang mga makina ng isang alamat na naiiba. Mga truck na hindi natatakot sa putik, sa yelo, o sa mga daan na sadyang naglalaho. Ang 2026 ang magiging taon kung kailan ang paaralang ito ng inhinyeriyang brutal at pragmatiko ay gagawa ng hakbang sa harap ng mundo, hindi humihingi ng pahintulot, kundi ipinapakita ang kanilang kakayahan. Ngayon ay ibubunyag namin ang 17 higanting Ruso na sa kanilang pagdating ay malapit ng ituro sa mundo na ang tunay na lakas ay hindi isang luho. Ito ang pundasyon ng lahat. Magsisimula tayo sa bilang na 17, isang maalamat na pangalan na muling isinisilang na may modernong bagsik. Bilang 17, Ural Next 2026, bersyong pangkalsada. Ang Ural ay kasing kahulugan ng traction total at matinding kakayahan sa pananatiling buhay. Ngunit para sa 2026, ang pabrika ng Mayas ay gumagawa ng isang matapang na hakbang. Gumawa ng isang Ural upang mangibabaw sa napakahaba at mapanglaw na mga tuwid na daan ng Ruta Federal M56 Lena o ang M58 Amur. Ang bersyong pangkalsada na ito ng Next ay pinapanatili ang konfigurasyong 6 sa 6 para sa katatagan at kaligtasan nito. Ngunit ang kaluluwa nito ay muling idinirekta. Sa ilalim ng bago at aerodinamikong kapote nito ay tumitibok ang makinang YAMZ 530 na may 7 litro, na ngayon ay nilagyan ng isang sistema ng turbo kompuesto. Ang isang maliit na turbo kompresor ang bahala sa mabilis na tugon sa mababang revolusyon, habang ang isang mas malaki naman ang humahalili upang matiyak ang malawak na daloy ng hangin sa matataas na ikot, na nakakamit ang isang patag na kurba ng torque at nabawas ang pagkonsumo ng gasolina ng higit sa 15% kumpara sa mga nauna rito. Ang kabina gayunpaman ay kung saan nararanasan ang tunay na revolusyon. Hindi na ito isang silid na Espartano. Ito ay isang espasyo para sa propesyonal sa malayuang biyahe. Kasama rito ang air-akondisyonado na doble ang zona, malalawak na higaan na may mga kutsyon na ergonomiko, at isang sistema ng info-entretenimiento na may konektibidad sa satelite para sa nabigasyon sa mga lugar na walang coverage. Ang Ural Next na pangkalsada 2026 ay patunay na maaring maging isang higante ng off-road at isang prinsipe ng kalsada. Bilang 16, Gazon Next 2026. Ang katuwang sa trabaho ng 10 kumpanyang Ruso ay tumatanggap ng pinakaradikal nitong transformasyon sa loob ng ilang dekada. Ang Gazon Next 2026 ay ganap na iniiwan ang angular at functional na disenyo nito para sa isang kaha na nagsasalita ng wika ng modernong aerodinamika at episyensya ng espasyo. Ang mga linya nito ay pabilog. Ang pahilig nitong harap ay hindi lamang nagbabawas ng pagkonsumo, kundi nagpapabuti rin sa kaligtasan ng mga naglalakad. Isang detayeng lalong nagiging krusyal para sa pagpasok sa lungsod. Ngunit ang modernisasyon ay higit pa sa panlabas. Ang Gazon Next ay inilalagay ang sarili bilang ang pinaka-bersatil na universal na magaan na truck sa merkado, na nag-aalok bilang pamantayan ng isang transmisyong otomatiko na may 6 na kabilisan, na nag-aalis ng pagkapagod sa siksik na trapiko at nagpapahaba ng buhay ng tren motris. Ang pinakamatapang nitong taya ay ang opsyon ng propulsyon gamit ang gas natural komprimido, CNG. Ang isang makinang partikular na idinisenyo para sa gatong na ito ay nag-aalok ng gasto sa operasyon na hamak na mas mababa at halos zero na emisyon ng mga partikula
na kumukuha sa merkado ng mga ekolohikal at munisipal na plota. Sa kapasidad sa karga na karibal ng mga kakumpetensyang Europeo nito, at isang espasyon ng karga na muling idinisenyo para sa mas madaling pagkakarga at pagdidiskarga, ang Gazon Next 2026 ay hindi isang ebolusyon. Ito ay isang ganap na pag-uumpisa muli na nagbabanta sa panghingibabaw ng mga lumang pangalan sa segmentong magaan. Bilang 15, Kamats 54,901, Neo 2026. Ang Kamaz, ang higante ng Naberezhny Chelny, ay dinadala ang pulong barko nitong pangkalsada sa isang bagong era gamit ang 54,901 nyo. Ang truck na ito ay napatunayan na ang halaga nito sa Dakar at para sa 2026, ang pilosopiyang racing na iyon ay inililipat sa episyensya ng araw-araw. Ang aerodinamika nito na sadyang pinag-aralan na ay nagsasama ng mga deflectores aktibos sa mga gilid ng kabina at sa bubong. Ang maliliit na spoiler na ito ay otomatikong umaakma ayon sa bilis at direksyon ng hangin sa gilid na kumukontra sa mga puwersang sumusubok na mag-alis ng katatagan sa trailer at patuloy na natitipid ng gasolina. Sa pag-akit sa loob, ang driver ay makakatagpo ng isang interior na wala nang dapat ikahiya sa mga salon na Europeo. Ang isang dashboard na ganap na digital at isang malaking touchscreen sa gitna ang nagkokontrol mula sa klima hanggang sa advanced na konfigurasyon ng sasakyan. Ngunit ang puso ng Neo ay ang bagong opsyon sa ilalim ng kapot. Ang makinang Kamaz R6 na may 13 litro. Ang unit na ito, na bunga ng maraming taon ng pag-unlad, ay nagbibigay ng 550 lakas kabayo na may napakalakas na torque. Ngunit ang tunay nitong tagumpay ay isang revolusyonaryong episyensyang thermal at isang sistema ng post-tratamiento ng emisyon na pinasimple at mas matibay. Ang Kamaz 54,901 nyo 2026 ay ang pahayag na ang Rusya ay hindi lamang kayang bumuo ng mga truck upang manalo sa mga rally, kundi upang manalo rin sa merkado ng episyenteng transportasyon. Bilang 14, ZIL Возрождение 2026. Isang multo ang nagbabalik upang lupigin ang hinaharap. Ang tatak na ZIL, na dati ay kasing kahulugan ng mga truck para sa Kremlin, ay muling isinisilang na may isang matapang at modernong diskarte. Ang Возрождение, muling pagsilang. Ang katamtamang truck na ito para sa pamamahagi sa lungsod ay isang pagsasanay sa disenyong retrofuturista na pinagsasama ang mga naalalang rektong anggulo at ang katibayan ng mga klasikong ZIL sa malilinis na linya at pirma ng mga ilaw na LED. Gayunpaman, ang tunay nitong inobasyon ay radikal. Inilulunsad ito ng eksklusibo na may isang chassis electrico-modular, BEV. Inisip mula sa simula bilang isang sasakyang dekuryente. Nag-aalok ito ng autonomiya na 300 kilometro sa siklo ng lungsod, sapat para sa isang buong araw ng paghahatid. Para sa mga may mas mahahabang ruta o walang infrastruktura para sa pag-charge, nag-aalok ito bilang opsyon ng isang maliit na makinang degasolina na gumagana lamang bilang generator, range extender, na nagdodoble sa kabuuang autonomiya nito ng walang lokal na emisyon. Ang focus nito sa mga lungsod na may mahigpit na restriksyon sa kapaligiran ay ganap. At ang disenyo nito ay nagbibigay daan sa mga kaha ng paghahatid na napakababa para sa isang ergonomikong pagkakarga at pagdidiskarga. Ang ZIL Возрождение 2026 ay higit pa sa isang truck. Ito ay isang simbolo na ang nakaraang industrial ng Rusya ay maaring maging batayan ng mas malinis nitong hinaharap. Bilang 13, BAZ,
6,403. Vityaz, 2,026. Kapag ang lupa ay hindi na lupa, kundi naging dagat ng nyebe o putik, nagbabago ang mga patakaran. Ang BAZ 6,403 Vityaz ay ang hindi mapag-alinlanganan ng hari ng kahariang yon. At ang bersyong 2026 nito ay nagpapatatag sa korona nito. Ang sasakyang ito na pangtransportasyong super pesado na may mga uod, caterpillar tracks, na ginagamit sa paglilipat ng mga kagamitan sa pagbabarena o mga module na mga plataporma sa Artiko, ay tumatanggap ng isang kabina na tila galing sa isang sasakyang pangkalawakan. Ganap na may kontrol ang klima at presyon, na may mga digital na kontrol at mga screen na nagpapakita ng katayuan ng bawat isa sa mga oruga, ang presyon sa lupa at ang temperatura ng lahat ng mga critical na sistema. Ang makinang diesel na turbo-alimentado ay bago, na may elektronikong pamamahala na inuuna ang patuloy na torque sa mababang revolusyon upang hindi masira ang marupok na sapin ng nagyelong lupa, na nagpapabuti rin sa episyensya ng 20%. Ngunit ang pinaka-ingenyoso nitong sistema ay ang pinahusay na auto-extraction. Ang mga sensor ng karga sa mga oruga ay nakakadetect kung kailan nagsisimulang lumubog ang sasakyan, na automatikong nag-activate ng isang sistema na nag-iiba ng presyon at anggulo ng pag-atake ng bawat seksyon ng oruga upang lumangoy palabas ng sagabal. Ang Vityaz 2026 ay hindi lamang basta tumatawid sa puting impyerno. Dinodomina nito ito ng may nakamamangang teknolohikal na kalamigan. Bilang 12, KAVZ 4,278. Strela 2,026. Ang espesyalisasyong Ruso ay nakakamit ang pinakamataas nitong pagpapahayag sa pamamagitan ng Strela, palaso. Mula sa base ng isang bus panglungsod na may mababang sahig ng KAVZ, nilikha ang isang chassis kabina na katangi-tangi sa mundo. Ang layunin nito ay hindi magdala ng mga pasahero sa lungsod, kundi mag-transport ng mga pangkat na manggagawa sa mga pinakamalupit na lupain, mga minang bukas, mga gawaing pang-imprastruktura sa tundra o taiga, at mga malalayong base. Para rito, meron itong traction integral 4x4 na permanente, isang mataas na suspensyon na may matinding galaw upang malampasan ang mga bato at troso, at isang taas mula sa lupa na humahamon sa anumang sagabal. Ang konstruksyon nito ay gumagamit ng mga bakal na may mataas na tibay at mga huling henerasyon ng paggamot laban sa kalawang, upang tumagal sa maraming taon ng pagkakalantad sa mga kemikal, matinding kahalumigmigan at paggagasgas. Ang batayang kabina para sa driver ay maaring dagdagan ng mga espesyalisadong tagabuo ng kaha na may mga module na mula sa mga upuan para sa 30 tao hanggang sa mga laboratoryong mobile o mga talyer para sa emerhensya. Ang KAVZ 4,278 Strela 2026 ay ang kabuuang solusyon para sa paglilipat ng yamang tao sa kung saan wala ng ibang sasakyan ang makakarating, na nagpapatunay na ang inhenyeryang Ruso ay ginagawang pang-araw-araw na gawain ang mga imposibleng problemang lohistiko. Bilang 11, Ural 6,370. Tornado 2026. Kung meron mang konsepto ng matalinong puwersang brutal
Ang Ural 6370 Tornado ang kumakatawan dito. Ang higanting ito na 8x8, tagapagmana ng isang linya ng mga sasakyang militar at pang-eksplorasyon, ay ina-update para sa 2026 na may mga sistemang ginagawa itong pinakamalakas na hayop sa karga para sa mga kapaligiran kung saan walang daan. Ang bago nitong kabina, na available pa nga sa bersyong blindada ligera para sa mga operasyon sa mga delikadong lugar, ay isang sentro ng utos. Mula rito, maaring kontrolin ng driver ang sentral na sistema ng pagpapalobo at pagpapasingaw ng mga gulong, CTIS, na inaayos ang presyon ng bawat gulong ng individual para sa buhangin, putik, bato o aspalto habang tumatakbo, na pinapalaki ang traksyon at pinapaliit ang pinsala sa lupa. Sa kapasidad sa karga na 20 tonelada sa anumang konfigurasyon, ang Tornado ay maaari magdala ng mga tangke ng tubig, kagamitan sa pagbabarena o mga lalagyan na matitirhan sa mga disyerto, latian o mga dalisdis ng bundok. Ang makinang diesel ito na may malaking displacement ay nakakabit sa isang transmisyong automatiko na may mga kaha de transferensya na nagbibigay daan sa maraming relasyon ng reduksyon, na ginagawang kasing simple ng pag-apak sa akselerador ang pag-akyat sa isang dalisdis na putik na may kasamang trailer. Ang Ural Tornado 2026 ay hindi humihingi ng pahintulot sa heograpiya. Muli itong iginiguhit nito. Bilang 10, KAMAZ 65,000, 801, Dozor 2026. Sa mundo ng pagmimina na bukas, kung saan ang bawat minutong paghinto ay nagkakalaga ng $10,000, ang pagiging maaasahan ay relihiyon. Ang KAMAZ 65,801 Dozor, tagapagbantay, ay ang mataas na saserdote na na-update para sa 2026. Ang truck na ito na may ultra mataas na tonelada na kayang maglipat na higit sa 60 tonelada ng mineral ay nagpapakilala ng isang sistema ng pagpreno sa pamamagitan ng retardo elektriko, preno na elektromagnetiko, na may lakas na hindi pa nakikita kailanman. Ang sistemang ito, na nagpapatigil sa sasakyan sa pamamagitan ng paggawa sa lakas na kinetiko bilang init na ikinakalat, ay nagpapagaan sa karga sa mga tradisyonal na preno sa serbisyo, na nagpapataas sa tagal ng buhay nito ng 300% at nag-aalis ng panganib ng fade sa mahahabang pababa sa mga mina. Bukod dito, nagsasama ito ng isang sistema ng diagnostikong prediktibo na nagbabantay sa real-time sa mga panghinginig, temperatura at presyon sa makina, sa transmisyon at sa mga ehe, na nagbababala ng ilang araw bagong isang potensyal na pagkabigo. Ang kabina, na isang kanlungan sa gitna ng alikabok, ay mayroon na ngayong sistema ng pansala ng hangin na may presyong positibo na nagpapanatili ng malinis na kapaligiran sa loob at may mas maraming oksiheno na lumalaban sa pagkapagod ng operator. Ang Dozor 2026 ay hindi lamang nag-aarkila ng bato. Nag-aarkila ito ng katiyakan. Bilang siyam, GAZ. Subol 4x4, Professional 2026. Ang van na sumakop sa mga lungsod ng Rusya ay nagiging isang professional na eksplorador na todo-terreno. Ang GAZ Sobol 4x4 Professional 2026 ay inisip para sa mga taong ang kanilang talyer, klinika o opisina ay dapat nasa pinakamahirap na marating na lugar. Sa ilalim ng compact na kapote nito ay nakakabit ang isang bagong makinang turbodiesel na may 2.3 litro
na nagbibigay ng 100 at 50 lakas kabayo, isang perpektong balanse sa pagitan ng lakas at pagkonsumo. Ngunit ang kaluluwa nito ay nasa transmisyon. Traksyon integral na pwedeng ikonekta na may blokeo sentral at ang opsyon ng mga blokeo de diferensyales sa likod at harap ay ginagawa itong isang makina na kayang lumabas sa mga kumunoy o umakyat sa mga nagyelong dalisdis kung saan ang isang karaniwang pickup ay mababalaho. Inaalok ng GAC ang chassis na ito sa mga taga-buo ng kaha upang lumika ng mga tsak na solusyon. Mga ambulansya ng emerhensya para sa mga malalayong ngayon, mga mobile na talyer para sa pagkukumpuni ng mga tore ng komunikasyon, o mga unit ng pagsagip sa bundok. Ang sukat nito na madaling kontrolin ay nagtatago ng isang kapasidad sa karga at isang versatilidad na ginagawa itong pinakamahusay na magaan na sasakyang utilitaryo sa mundo para sa mga matitinding kapaligiran. Ang Sobol Professional 2026 ay nagpapatunay na ang katapangan ay hindi laging nangangailangan ng malaking sukat. Kung sa tingin mo ay tradisyonal na katibayan lamang ito, hintayin mo ang susunod na darating. Ang susunod na yugto ay hindi nakukontento sa pananatiling buhay. Nais nitong mangibabaw. Mga truck na may propulsyong nuklear na pinaliit, mga hibrido na diesel-elektriko para sa Artiko, at ang konsepto ng kabinang transformable na muling sumusulat sa mga tuntunin ng buhay sa loob. Ang numero 1 ay hindi isang truck. Ito ay isang istasyon ng lakas na mobile na gagawa sa lahat ng iba pa na magmukhang luma na. Dahil ang darating ngayon ay isang pagtalon sa teknolohikal na kawalan. Dito, ang mga inhenyorong Ruso ay hindi lamang nagpapabuti. Muli silang nagbibigay kahulugan. Ang 8 sasakyang ito ay hindi sumasagot sa mga pangangailangan ng kasalukuyang merkado, kundi inaasahan ang sa hinaharap na naglalatag ng mga solusyong napakaradikal na tila kinuha mula sa isang nobela ng science fiction na Sobyet. Pumasok tayo sa teritoryo ng pambihira, kung saan ang bawat truck ay isang manifesto na may mga gulong. Magpatuloy tayo. Bilang 8, Kamaz 6 na 1355. Arctica Hibrido 2026. Binuo para sa malalawak na puting kalawakan kung saan walang ruta, ang CAM-AZ Arctica ay ang lohikal na ebolusyon ng sasakyang artikulado na dinala sa pinakadalisay at pinakaelektrisadong anyo nito. Ang propulsyon nito ay isang pagsasanay sa makinang inhenjerya, isang module na diesel na nakahiwalay na matatagpuan sa bahading likod at gumagana sa isang pare-parehong rehimen ng pinakamataas na episyensya ay gumaganap lamang bilang generator ng kuryente. Ang kuryenteng ito ay nagpapakain sa malalakas na makinang dikuryente na matatagpuan sa hub ng bawat isa sa napakalaking gulong nito o sa halip sa mga urugan nitong goma. Ang sistemang ito ng individual na traksyon elektrika ay nagbibigay daan sa isang kontrol ng torque vektoryal na imposible sa mga mechanical na sistema na nagbibigay ng isang traksyon at isang kakayahan sa pagmaniobra na higit sa karaniwan sa ibabaw ng yelo, malalim ng niebe o mga latian na lupa. Bukod dito, ang Arctica ay nagsasama ng isang sistema ng paglutang para sa emerhensiya. Ang mga silid ng hangin na selyado sa chassis at sa mga uruga ay maaring palubohin gamit ang gas komprimido upang magbigay ng sapat na kakayahang lumutang sakaling tumawid sa isang nagyelong ilog na may mahinang ibabaw o mahulog sa isang bitak na natatakpan ng niebe. Hindi ito isang truck. Ito ay isang sasakyang amphibio terestre na idinisenyo upang lupigin ang mga huling lugar na hindi pa natutuklasan sa planeta. Bilang 7, Ural Shaman 2026. Konsepto ng kabuuang enerhiya.
Ang Ural Shaman ay gumagamit ng isang sinaunang pilosopya, ang maging sentro ng tribo, at isinasabuhay ito gamit ang teknolohiya ng makabagong panahon. Ang matibay na 6 sa 6 na ito ay hindi lamang itinuturing bilang isang sasakyang pangtransportasyon, kundi bilang isang nagsasariling nodo ng enerhiya at mga komunikasyon. Sa puso nito ay may nakapaloob na generator ng kuryente na 50 kilowatos na pinapakain ng isang makinang diesel na na-optimize sa isang bersyong panghinaharap ng isang pila de kombustible. Ang lakas na ito ay hindi para sa pagpapaikot ng mga gulong. Meron itong sariling tren motris, kundi para i-export. Binuo para sa mga pangkat ng pagsagip sa emerhensya, mga gawaing konstruksyon sa mga birheng lugar, at malalayong operasyong pang-agham, ang shaman ay makakarating sa isang lokasyon at magiging pundasyon ng isang kampo. Maaari ito magbigay ng kuryente ng sabay-sabay para sa pag-iilaw, kagamitan sa kusina, mga pampainit, mabibigat na kasangkapan gaya ng mga pampahinang makina, at maaari pang ang magsilbi bilang mobile na tor ng komunikasyon na naglalabas ng isang teleskopikong post na may mga antena ng radyo satelital at mga repeater ng telepono. Ito ang lohistikong kakayahan ng Rusya na dinala sa pinakamataas nitong pagpapahayag. Isang solong sasakyan na nagdadala ng sibilisasyon sa kahit saang lugar. Bilang 6, BAS. Bogatyr. 2026. Ang Bryansk Automobile Plant, BAS, ay sumusulong sa unahan ng mabigat na ecological na mobilidad gamit ang Bogatyr, heroikong mandirigma, ang unang Rusong truck sa kalsada na may pila de kombustible ng hidrohino. Ang pag-unlad na ito, na sinusuportahan ng pamumuhunan ng Estado, ay hindi isa eksperimento, kundi isang produktong nakatuon sa isang partikular na ecological na koridor, ang ruta sa pagitan ng Moscow at San Petersburgo. Ang Bogatyr ay gumagamit ng mga pila de kombustible ng huling henerasyon na pinagsasama ang hidrohino na nakaimbak sa mga tangkeng kryogeniko na may mataas na presyon at oksiheno mula sa hangin, na gumagawa ng kuryente upang paandarin ang mga makina sa gulong nito at naglalabas lamang ng singaw ng tubig. Ang mga numero nito ang pangunahin nitong sandata, isang inaasahang otonomiya na 800 kilometro at oras ng pagkarga ng hidrohino na 15 minuto, na pumapantay sa pagiging praktikal ng diesel. Ang aerodinamikong disenyo nito at ang tahimik na paggana nito ay ginagawa itong ideal para sa mga operasyong lohistiko sa mga zonang metropolitan na may mga restriksyon sa ingay at emisyon. Ang Bogatyr 2 ay ang patunay na ang Rusya ay hindi lamang sumusunod sa mga luntiang uso, kundi mayroon ding kapasidad na pang-industriya upang lumikha ng sarili nitong mga solusyon sa mataas na antas. Bilang 5, Kamaz. 4,308. Switch. 2026. Inatake ng Kamaz ang isa sa mga pinakamalaking pabigat sa kita sa transportasyon, ang oras ng hindi pagtakbo. Ang switch ay isang radikal na konsepto na naghihiwalay sa tagal ng buhay ng chassis mula sa kabina. Ito ay isang chassis na may mataas na tibay, na may tren motris na dekuryente o diesel, na may dalang isang sistemang robotisado at estandardisadong pagkakabit. Sa ibabaw ng chassis na ito, maari ikabit sa loob ng wala pang 1 oras ang iba't ibang module ng kabinang pangserbisyo. Kailangan mo bang maglakbay ng malayo? Ibitin ang module na sleeper, isang komportableng kabina na may mga higaan. Dumating ka na ba sa destinasyon at kailangang gumana ang truck bilang grua? Isang otonomong sistema ang mag-aalis sa module na sleeper at magkakabit sa module na grua na may kasamang kontrol na kabina. Ang iba pang mga opsyon ay kinabibilangan ng mga module na sisterna,
sentro ng utos para sa mga emerhensya, o talyer na mobile. Pinamaximize nito ang paggamit ng pinakamahal na asset, ang chassis. Binabawasan ang kinakailangang plota at nagbibigay daan sa agarang espesyalisasyon. Ang Kamaz Switch 2026 ay hindi nagbebenta ng isang truck. Nagbebenta ito ng oras at ganap na bersatilidad. Bilang 4, ZIL Taiga EV 2026. Ang industriya ng troso, isang mahalagang sektor para sa Rusya, ay tumatanggap ng una nitong katutubong dekuryenteng truck na idinisenyo mula sa simula para sa malupit nitong mga kondisyon. Ang ZIL Taiga EV ay isang matigas at mabagsik ang hitsura na may mga proteksyong bakal sa ibabang bahagi ng kabina, sa mga arko ng gulong at sa mga gilid ng lalagyan ng baterya na kayang tumagal sa tama ng mga gumugulong na troso o malalambot na bato. Ang pinaka-critical nitong inobasyon ay nasa sistema ng mga baterya. Gumagamit ito ng isang sistema ng paglamig sa pamamagitan ng direktang paglubog kung saan ang mga selda ng baterya ay nakalubog sa isang fluidong dielektriko na hindi naghahatid ng kuryente ngunit nagkakalat ng init sa paraang ultra-episyente. Nagbibigay daan ito sa mga siklo ng mabilis na pang-charge kahit sa mga kondisyon ng matinding lamig at pinoprotektahan ang mga selda mula sa mga panginginig at tama. Sa likurang bahagi, mayroon itong dekuryenteng braso ng gruwa na direktang kumukuha ng lakas mula sa parehong pack ng mga baterya na may mataas na boltahe, na nagbibigay daan sa pagkakarga ng mga troso nang hindi nangangailangan ng karagdagang makinang diesel. Ang Taiga EV ay gumagana ng tahimik, binabawasan ng polusyon sa ingay sa mga kagubatan, at may zero na emisyon, na ginagawang sustainable ang paggamit ng pinakamahalaga nilang yaman. Bilang 3, Atom TTE, Transporte ng Teknolohiyang Enerhetiko 2026. Ito ang pinaka-espesyalisado at potensyal na revolusyonaryong sasakyan sa listahan. Binuo sa ilalim ng isang proyekto ng Estado, ang Atom TTE ay may iisang misyon: mag-transport at magbigay serbisyo sa mga reaktor nuklear na modular na may mababang lakas, SMR. Isang teknolohiya kung saan ang Rusya ang nangunguna sa mundo. Ang disenyo nito ay isang aralin sa inhenyeriya na nakatuon sa kaligtasan. Ang kabina ay ganap na nakabaluti ng mga materyales na kompwesto na kinabibilangan ng mga plaka ng tingga at polyetileno upang protektahan ang mga tripulante mula sa radyasyong neutronika at gamma. Ang isang sopistikadong sistema ng pagmamanman sa real-time ay nagpapakita ng mga antas ng radyasyon sa bawat bahagi ng sasakyan at ng karga. Ang chassis ay napakahaba, na pinalalaki ang distansya sa pagitan ng kabina at ng module ng reaktor na dinadala. Sa gayon ay binabawasan ang pagkakalantad. Bukod dito, nagsasama ito ng mga robotikong brasong manipulador at mga sistema ng malayo ang koneksyon upang ang mga tekniko ay makapagsagawa ng mga gawain ng pagpapanatili sa reaktor mula sa kaligtasan na nakabaluting kabina. Ang Atom TTE ay hindi isang produktong pangkomersyo. Ito ang susi sa lohistika upang ilatag ang enerhiya nuklear na hinaharap sa mga malalayong lugar ng Artiko o Siberia, at isang patunay ng mga teknolohikal na kakayahan sa antas ng soberanya. Bilang 2, Kamaz Marauder, Platapormang Autonomo 2026. Dito, ang automatismo ay nakakamit ang pinakadalisay at pinakagamiting anyo nito. Ang Kamaz Marauder ay isang modular na chassis na walang kabina, isang balangkas na bakal na may tren motris, suspensyon, mga sensor at utak. Idinisenyo para sa mga operasyon sa mga minang bukas, mga lugar ng pagkuha ng langis sa mga matinding kondisyon o mga zonang may sakunang radyoaktibo o chemical. Gumagana ito sa antas 4 ng otonomiya sa mga kapaligirang off-road na may hangganan.
Kontrolado ng isang artipisyal na katalinuhan na nagpoproseso ng datos mula sa maraming sensor na LiDAR, radar, mga kamera na termograpiko at mga senyales ng satellite na GLONASS, ang Marauder ay maari magsagawa ng mga siklo ng pagkakarga at pagdidiskarga, transportasyon at pagpoposisyon ng tuloy-tuloy, 24 na oras sa isang araw, nang walang pagkapagod at inilalayo ang mga operator sa panganib. Ang modular nitong plataporma ay maaaring ikabit sa mga kahang pambuhos, mga sisterna, o mga espesyalisadong kagamitan. Ang pagdating nito ay muling nagbibigay kahulugan sa ekonomiya ng mga industriyang ekstraktibo na nangangako ng isang napakalaking pagtaas sa produktibidad at ang pagtatapos ng mga aksidente sa trabaho sa mga pinakamapanganib na operasyon. Ito ang lakas paggawa ng hinaharap. Walang pagkapagod, tumpak at ligtas sa panganib. Bilang isa, ang hindi magagapi, Rasiya, MZKT, 79,221 at isa, Element, 2,026. At narating na natin ang tuktok. Ang rurok hindi lamang ng listahang ito, kundi ng ambisyong pang-inhenyeriya ng Rusya sa transportasyon sa kalsada. Nilikha ng MZKT ang maalamat na pabrikang Belarusian na taga-supply ng chassis para sa mga misil na balistiko na interkontinental na Topol-M at Yars. Ang Element ay isang hypertruck na humihigit sa kategorya. Ang sistema ng propulsyon nito ay isang obra maestra ng redundancy at episyensya. Isang pangunahing makinang diesel at isang microturbine ng gas ay gumagana bilang mga generator sa isang hybrid na sistema na nagkakarga sa isang malaking imbakan ng mga baterya na nagpapaandar sa mga makinang dekuryente sa bawat ehe. Ang disenyong ito ay nabibigay dito ng isang target na episyensya na higit sa 5 kilometro bawat litro, isang kamangha-manghang numero para sa isang 8 sa 8 na may 40 tonelada. Ang istruktura nito ay gumagamit ng mga materyales na kompuesto at mga haluang metal na titanyo sa mga bahagi ng puwersa, na lubhang binabawasan ang timbang nito kapag walang karga. Ngunit ang kabina ang gumagawa dito bilang isang leyenda. Ito ay isang marangyang apartment na may 18 metro kwadrado sa ibabaw ng mga gulong, na may silid tulugan na may kama para sa mag-asawa, kumpletong banyo na may shower, kusinang may gamit at lugar para sa opisina. Idinisenyo para sa mga piling tripulante sa mga misyong ultra mahabang distansya o para sa mga ehekutibo sa mga matinding paglalakbay sa lupa, maaari nitong panatilihin ang isang nakatitirang klima sa loob mula sa mahigit 50 degrees sentigrado sa disyerto hanggang sa minus 50 degrees sa Artiko, na may autonomiya upang tumawid sa mga kontinente nang hindi nagkakarga ng gatong. Ang Rasiya MZKT Element 2026 ay hindi tinatakot ang kompetisyon. Pinapawalang bisa nito ito. Hindi ito isang sasakyang pangtransportasyon. Ito ay isang kuta na mobile. Isang simbolo ng teknolohikal na soberanya na nagsasabi nang hindi nangangailangan ng mga salita na ang ilang bansa ay hindi nagtatayo para sa merkado, nagtatayo sila para sa kasaysayan. Ang pandaigdigang merkado ay hindi na magiging isang monologo ng mga kanluraning tatak. Ang taong ito ay nagtatanda ng pagpasok ng isang magkaibang pilosopya, kung saan ang iba ay nakakakita ng mga hadlang, ang inhenyeryang Ruso ay nakakakita ng likas na palaruan. Ang 17 truck na ito ay nagpapatunay na ang inobasyon ay walang iisang bandila. Dumarating sila upang paalalahanan tayo na sa tunay na mundo, lampas sa perpektong aspalto, ang pagiging maaasahan, ang katatagan, at ang matinding pakikibagay ang mga tunay na halaga ng palitan. Handa ba ang kompetisyon para sa hamong ito? Ang panahon at ang putik ang magsasabi.